Naantala at pansamantalang sinuspindi ang face-to-face classes ng mga mag-aaral sa isang universidad sa Asingan, Pangasinan matapos makatanggap ng mga sunod-sunod na bomb threat ang pulisya at school director ng universidad. Ayon sa pulisya, alas 7 ng gabi noong November 30 nang unang makatanggap ng email ang PNP Asingan na mayroon umanong lalaki mula Urdaneta City ang tutungo sa paaralan na may dalang bomba. Kahapon, December 1, dakong alas 8 ng umaga, nakatanggap muli ng tatlong sunod-sunod na email ang pulisya. Nakasaad sa email na may tatlo umanong lalaki na miyembro ng New People's Army ang may dala ng bomba at plano itong pasabugin sa loob ng paaralan. Agad na sinuyod ng mga otoridad kasamang operatiba ng Explosive Ordnance Division ng Pangasinan ang loob at labas ng universidad. May mga K9 unit ding pinagalaw upang matiyak na walang anumang pampasabog sa lugar. Nakipag-coordinate po kami doon sa Pangasinan Cyber Response Team sa Dagupan para po ma-trace kung saan yung lokasyon ng mga nagpapadala ng email ad na yun. Nakipag-coordinate din po kami sa EOD dito sa Tayug na may sakop po dito sa 6th District. Last week, nag-conduct po kami doon ng bomb threat seminar. Kaya kahapon po, hindi sila nagpanic. Kaya yung flow ng paglikas ng mga bata doon sa building, mga estudyante, maganda. Walang anumang kaguluhan na nangyari. Smooth yung pagkakaano po nila. Pinapalo up po namin sa PCRT. Ongoing pa rin po yung pag-ano nila, pagtitres po nila. Kung sakali man pong matres po nila, agad-agad pong ipapaalam sa amin kung ano po yung resulta ng magiging kwan po nila. Ayon sa Executive Director ng Universidad, maayos naman umanong na-manage ng pamunuan ng university ang problema sa parang hindi kailangan magpanik ng mga estudyante at mga guro. Ngayong araw, nagpatupad ng distant learning o online class ang universidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga guro sa universidad. Nagtataka kami kasi pinipinpoint niya yung lugar kung saan yung pagsabog, pati oras. Yes, sir. Tapos, siyempre, meron ko kaming aktibidad doon. Hindi namin dineklara agad na mayroong banta ng bomba. Kundi, pinababa namin sila ng dahan-dahan para walang stampede, walang magtulakan. Hanggang sa sila'y pinauwi na at sinuspindi ang klase. But in the past, we have our share also of bomb threat in PSU Lingayen and other campuses. But at this point in time, Asingan po ang nagkaroon ng ganitong bagay. Gusto ko po rin iparating sa mga magulang ng mga estudyanteng nag-aaral po sa PSU Asingan, ginagawa po ng pamunuan ng pamantasan ang lahat ng mga safety net na maaari namin gawin and hopefully the normalcy will be retained by tomorrow. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya, katuwang ang Pangasinan Cyber Response Team upang matukoy ang pagkakakinanlan ng email sender na responsable sa nasabing bomb threat. Hindi po nakakatuwa, kahit biro-biro lang po ito, hindi po nakakatuwa. Pag nahuli po yung mga gumagawa ng ganito, may kaso rin po sila. Sa mga tao po, kung sakasakali pong makatanggap po kayo ng mga ganitong kaparehas na text messages o kaya email po, ipagbigay po alam sa amin. At nang sa ganun, may coordinate po rin namin po sa mga proper agencies na pwede naming makatulong para ma-resolve po itong mga ganitong problema po. Lester Narag, Balitang, Solid North.